Ang ika-22 na kaarawan ni tatay ay nagsimula ng eksakto tulad ng plano ko. Mga lobo sa kamalig, mga mesa na puno ng pagkain, mga kapitbahay at lumang kaibigan na dumating ng maaga. Ginugol ko ang umaga sa pagtiyak na perpekto ang lahat. Suot ni tatay ang kanyang magandang damit, yung binili ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Mukha siyang masaya, iyon naman talaga ang punto. Gusto kong makalimutan niya ang sakit sa balakang at ang mabagal na paggaling mula sa pagkahulog, ilang buwan lang ang nakalipas. Determinado akong gawin itong isang araw na sulit alalahanin. Tapos nagpasya ang kapatid kong si Evelyn na gawin itong kanyang entablado. Tumayo siya sa gitna ng kamalig, hawak ang kanyang baso ng alak na parang magbibigay ng toast ng taon. Dapat alam ko na walang magandang mangyayari kapag nagsimula siyang ngumiti ng ganyan. Tinapik niya ang kanyang baso, hinintay hanggang sa tumahimik ang usapan at saka malakas na sapat para marinig ng lahat. Sinabi niya, "Magligpit ka na ng gamit, Julia. Ibenta na natin ang sakahan." Tumahimik ang silid sa kalahating segundo, tapos ay sumabog sa mahinang palakpak at hindi komportableng ngiti. Ilan sa mga kaibigan niya mula sa Richmond, mga taong halos hindi kakilala ni tatay, ay sumigaw pa nga. Nanigas si tatay sa kanyang upuan. Nakikita kong nalilito siya. Ako naman? Hawak-hawak ko ang plato ng cornbread, iniisip kong ang paghagis nito sa ulo niya ay ituturing na assault. Nagpatuloy si Evelyn, nagsasalita tungkol sa kung paano ito para sa ikabubuti ni tatay, kung paano ang paglipat sa kanya sa isang pasilidad sa Richmond ay ang responsableng desisyon. Hindi niya ako tiningnan. Patuloy lang niyang ibinenta ang kanyang maliit na talumpati na parang nagbebenta siya ng deal sa isang kliyente. Nanikip ang pangako ng husto na akala ko ay mababasag ang aking bagang. Inilapag ko ang plato, naglakad palampas sa mesa ng mga panghimagas at lumabas. Malamig ang hangin, matalas. Bumagsak ang mga bota ko sa graba habang kinukuha ko ang telepono ko sa aking bulsa. Nag-scroll ako sa isang numero, pinindot ang tawag, at inilapit ang telepono sa aking tainga. "Daniel, nangyayari na," sabi ko nang sagutin niya. "Ngayon na, tulad ng inakala natin." "Papunta na ako," sagot niya. Iyon lang ang kailangan kong marinig. 6 na buwan ang nakalipas, wala sa mga ito ang nasa aking radar. Nakadeploy ako sa Fort Bragg, namamahala sa logistics para sa isang paparating na rotation ng deployment. Ang mga araw ko ay napuno ng mga ulat sa inventaryo, inspeksyon ng kagamitan, at paminsan-minsang sermon mula sa isang colonel na sa tingin niya ay masyadong mabagal ang aking koponan sa pagbababa ng mga palet. Ito ay paulit-ulit na sa militar ay kasing lapit ng iyong makukuha sa kapayapaan. Tapos natanggap ko ang tawag. Nadulas si tatay sa kamalig, nabali ang kanyang balakang. Sabi ni Evelyn, humihina na ang kanyang pag-iisip at hindi na pwedeng maiwang mag-isa. Hindi niya inalok na alagaan ito mismo. Siyempre, hindi lang niya sinabi na kailangan may maging nandyan. Binigyan niya rin ng diin kung gaano kamahal ang pagpapanatili ng sakahan, na dapat sana ay ang una kong pulang bandila. Nag-apply ako para sa emergency family leave. Inaprubahan ito ng command sa loob ng 1 linggo. Sabi pa ng CO ko, "Alagaan mo ang iyong tatay, Kapitan Merrick. Kami na ang bahala dito. Iyan ang militar para sa iyo. Mga emergency sa pamilya ay naaayos. Walang tanong-tanong basta't maayos ang papeles." Nang makarating ako sa kalsadang graba, papunta sa sakahan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mas tumama sa akin ang tanawin kaysa inaasahan ko. Ang puting bahay bukid, ang malaking pulang kamalig, ang puno ng oak na itinanim ni nanay noong taon ng aking kapanganakan. Lahat ay naroon na parang naghihintay sa akin, ngunit ang lugar ay may pakiramdam na binabantayan. May isang makintab na itim na SUV na nakaparada malapit sa gate. Isang lalaki na nakasuot ng blazer ang nakasandal dito, nag-scroll sa kanyang telepono. Sa loob, si tatay ay nasa kanyang recliner, nakataas ang binti, mababa ang volume ng telebisyon. Mukha siyang mas matanda, syempre, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Nag-usap kami tungkol sa kanyang paggaling, kung paano dumating ang physical therapist 2 beses sa 1 linggo, kung paano si Sophie mula sa kabilang kanto ay nagdadala pa rin sa kanya ng mga lutong bahay. Tapos pumasok si Evelyn na parang siya ang may-ari ng lugar. Niyakap niya si tatay,
Tiningnan ako at sinabi, "Oh Julia, nandito ka pala." Na parang kakadating ko lang mula sa kabilang bayan, hindi nagmamaneho ng 6 na oras mula sa base. Nagtanong ako tungkol sa lalaki sa labas. Pinagwalang bahala niya ito. Isang kaibigan lang, nasa real estate siya. Katapusan ng quote. Nang hapon na iyon, nakakita ako ng isang folder sa mesa ng kusina. Sa loob ay may mga glossy na litrato ng sakahan, parang brochure, mga pagtatansya ng presyo, isang draft na kontrata. Bago ko pa mabasa ang higit pa, pumasok si Evelyn at hinablot ito mula sa mesa. "Pribadong papeles," sabi niya. "Hindi ako nakipagtalo, hindi noon, ngunit tinuturuan ka ng militar na makita ang mga pattern at nakita ko lang ang simula ng isa." Sa mga susunod na linggo, naging abala ako. Kape sa umaga kasama si tatay, pagmamaneho sa kanya sa mga appointment, pagtiyak na tama ang kanyang mga gamot. Ngunit may mga bagay na hindi tugma. Pagdating ni Evelyn ng walang abiso, kasama ang mga kaibigan para lakarin ang ari-arian, mga tawag sa telepono na kanyang sinasagot sa kabilang silid. At ang parehong SUV na nakaparada malapit sa gate ng higit sa 1 beses. Nanatili akong tahimik at nakikinig. Natututunan mo rin iyan sa uniforme. Minsan mas mabuting hayaan ang mga tao na isipin na hindi ka nakikinig hanggang sa handa ka ng kumilos. Sa pagdating ng kaarawan, mayroon na akong ideya kung ano ang pinaplano ni Evelyn. Ang hindi ko alam, ang hindi ko mahulaan, ay sinubukan niyang gawin ito sa harap ng maraming tao. At ginawa niya ito sa perpektong ngiti na iyon, iyong ngiti na palaging nagsasabi kay nanay na dapat sana ay naging politiko siya. Nang lumabas ako at tumawag kay Daniel, hindi lang ako humihingi ng backup. Isinasagawa ko na ang planong tahimik naming binuo at alam kong kapag nagsimula na ito, hindi na ito mapipigilan. Itinulak ko ang pinto ng kamalig at pumasok na parang walang nangyari. Si tatay ay nasa kanyang mesa pa rin, nakangiti ng maayos sa mga taong lumapit para makipagkamay sa kanya. Si Evelyn ay nasa isang sulok, nakikipagtawanan sa 2 lalaki na nakasuot ng blazer. Nakilala ko ang isa sa kanila mula sa SUV. Pinanatili ko ang aking mukha na neutral, gaya ng ginagawa mo sa isang briefing kapag alam mo na ang sagot ngunit gusto mong makita kung sino ang maglalagay ng sarili sa sulok. Noong unang dumating ako sa sakahan pagkatapos umalis sa Fort Bragg, umaasa ako sa ilang tahimik na linggo. Napakabigat ng ginagawa sa akin ng militar, mga hating gabi kasama ang mga shipping manifest, mga huling minuto na pag-check ng gamit at daan-daang email na hindi ko inaalintana. Ang pagtapak sa graba sa unang araw ay parang pagpasok sa ibang buhay. Ngunit sa loob ng ilang minuto, malinaw na hindi ito magiging isang mapayapang pagbabalik. Malakas ang hawak ni tatay nang dumating ako, ngunit may pagod sa kanyang mga mata. "Mabuti kang makita, Jules," sabi niya, isang bihirang ngiti ang lumitaw. Umupo kami sa kusina at nagtimpla ako ng kape habang kinukwento niya ang kanyang pagaling. Tila na ang pagkahulog ay tsamba lang, nadulas sa basang lugar sa kamalig, katapusan ng kwento. Ngunit nang tanungin ko ang tungkol sa kanyang gamot, nag-atubili siya, sinabi na inasikaso ito ni Evelyn. Pagkatapos ng hapon na iyon, nakita ko si Evelyn sa bakuran kasama ang isang lalaki na nakasuot ng polo shirt na nakaturo sa hilagang pastulan. Lumabas ako sa porch para bumati, at ipinakilala niya ito bilang isang kaibigan na interesado sa pagsasaka. Hindi siya mukhang interesado. Mukha siyang nagkalkula ng acreage. Pagkalipas ng 2 araw, nagsimula na akong magbalangkas ng mga pattern. Halos araw-araw dumadating si Evelyn, hindi kailanman walang dalang-dala. Minsan, may mga baked goods siya para kay tatay. Minsan may mga dokumento siya sa isang manipis na folder. Dinadala niya ang kanyang asawang si Colin, at siya ay nananatili sa likuran habang siya ay nakikipag-usap kay tatay. Sa tuwing papasok ako sa silid, isasara niya ang folder o papalitan ng paksa. Isang gabi, bumalik ako mula sa pagtakbo ng mga errands at nakakita ng isang kotse na nakaparada sa kalahati ng driveway. May 2 tao sa loob, nagbubuklat ng tila isang binder ng property listing. Umalis sila nang lumapit ako. Sa loob ng bahay, si tatay ay natutulog sa kanyang upuan at may bagong palayok ng kape sa kusina, gawa ni Evelyn. Hindi ako nagsalita tungkol sa kotse, ngunit isinulat ko ang plate number. Nagsimula kami ni tatay ng routine,
Kape sa umaga, pagpapakain sa mga manok, maikling paglalakad palabas ng kamalig. Malutong pa rin ang kanyang balanse, ngunit lumiwanag siya sa tuwing siya ay nasa labas. Isinasalaysay niya sa akin ang mga kwento tungkol sa sakahan, kung paano itinayo ng aking lolo ang kamalig gamit ang tabla mula sa saumili ng kapitbahay, kung paano itinanim ni nanay ang saging na iyon sa tabi ng daanan noong siya ay buntis sa akin. Ang mga sandaling iyon ay nagpapaalala sa akin kung bakit mahalaga ang lugar na iyon. Ngunit may mga bitak sa katahimikan. 2 beses kong nahuli si Evelyn sa opisina ni tatay, yung tinatago niya noong bata pa ako. Sabi niya, nagliligpit lang siya ng papeles. Sa ikalawang pagkakataon, napansin ko na ang mga drawer ng desk ay hindi nakasara ng maayos at ang lock ay nakalingon sa maling direksyon. Isang araw bago ang party ng kaarawan, isang SUV na puti ang huminto habang inaayos ko ang bakod sa silangan. Isang babae na nakatselas ang lumabas, tumingin sa paligid na parang sinusuri ang square footage at tinanong ako kung kasama ako sa listing. Sinabi ko sa kanya na hindi at umalis siya nang walang karagdagang salita. Nang gabing iyon, pumunta ako sa study ni tatay at sinuri ang drawer kung saan niya inilalagay ang mga lumang deed at property map. Kalahati ng mga mapa ay nawala. Sa militar, natutunan mong panatilihing malapit ang iyong mga baraha hanggang handa ka ng gamitin ang mga ito. Nagsimula akong kumuha ng tala, mga petsa, oras, kung sino ang nakita ko sa ari-arian. Kumuha ako ng mga litrato ng mga dokumento kapag iniiwan ito ni Evelyn. Tinawagan ko pa ang isang lumang kaibigan sa opisina ng county clerk para itanong kung may anumang transfer paperwork na na-file. Wala pang opisyal na nagsabi sa akin na si Evelyn ay kumikilos pa rin. Hindi nakita ni tatay na darating ito. Pinagkatiwalaan niya siya. At marahil bahagi nito ay nais niyang maniwala na ginagawa niya ang makakabuti para sa kanya. Ngunit nakita ko na ang ganitong uri ng operasyon dati. Iba't ibang setting, parehong taktika. May isang lumalapit, naniniwala sa gumagawa ng desisyon na hindi sila makayanan mag-isa, at pagkatapos ay pumapasok para sa kanilang sariling kapakanan. Sa oras na mapagtanto ng target kung ano ang nangyayari, tuyo na ang tinta. Nang umaga na iyon sa party, nang tumayo siya at sabihin ang mga salitang iyon sa harap ng lahat, kinumpirma nito ang lahat ng aking pinagsama-sama. Pinili niya ang kanyang sandali nang maingat, sapat na publiko para ilagay ako sa depensa, tiwala na hindi gagawa ng eksena si tatay sa harap ng mga bisita. Ang hindi niya alam ay naglalagay na ako ng sarili kong mga piraso at ang tawag na ginawa ko sa labas ay hindi isang reaksyong spur of the moment. Ito ang signal para kumilos. Habang umuupo ako pabalik sa mesa ni tatay, tiningnan ko ang mga pinto ng kamalig. Ang malamig na hangin mula sa labas ay nasa aking jacket pa, ngunit ang aking pagtuon ay nakakandado. Si Evelyn ay tumatawa pa rin sa kanyang mga kaibigan, tiwala na siya ang kumokontrol. Hindi niya napansin na nagbabantay ako. Hindi niya kailangan, hindi pa. 2 araw pagkatapos ng party, pumasok si Evelyn sa driveway na may tono ng kanyang boses na mapang-uyam. Ibig sabihin nito ay napagdesisyunan na niya kung paano ang araw na ito. May appointment si tatay kay doktor. Hales ngayong hapon, sabi niya, kinukuha ang kanyang bag mula sa upuan ng pasahero. Kailangan niyang suriin ang kanyang cognitive status para sa mga papeles. Hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagsabi niya ng papeles. Sa militar, ang salitang iyon ay karaniwang nangangahulugan ng isang bagay na lalapag sa iyong mesa na hindi mo magugustuhan ngunit hindi mo maaaring balewalain. Sabi ko sa kanya na sasama ako. Sinubukan niyang wag ako. Sinabi na aayusin niya ito. Ngunit nilinaw ko na hindi ako nagtatanong. Isinakay namin si tatay sa kanyang SUV at nagtungo sa bayan. Ang klinika ay malinis sa ganoong paraan. Mga opisina sa maliit na bayan o magasin na 1 taon ang tanda. Isang potted plant na maaaring peke at isang receptionist na bumati kay Evelyn na parang sila ay dating magkaibigan, na malinaw na sila nga. Dr. Karen Hales lumabas pagkaraan ng ilang minuto.
nasa kalagitnaan ng ika-50, nakasuot ng matalas na suit sa ilalim ng kanyang puting coat at ang uri ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Binati niya ako ng maayos, ngunit nakatuon kay Evelyn. Sinundan siya ni tatay sa exam room at nanatili akong sapat na malapit para makarinig. Nagsimula siya sa small talk, tinatanong si tatay tungkol sa panahon at kung paano siya nakakaramdam. Tapos nagbigay siya ng isang serye ng mga tanong na mukhang simple ngunit madaling mabiktima. Anong taon na? Sino ang presidente? Kaya mo bang magbilang pababa mula 100 nang may 7? Nasagot ni tatay ang ilan ng mabilis, nag-atubili sa iba. Gumawa si Hales ng mga tala nang hindi ibinubunyag ang kanyang iniisip. Tapos nagbago siya. Tom, nakakaramdam ka ba ng pagkalito kamakailan? Nakakalimutan mo ba ang mga bagay? Umiling siya, ngunit patuloy siyang nagpilit. May nagsabi ba sa iyo na maaaring hindi mo na kayang gumawa ng mga desisyon para sa iyong sarili? Nagbago si Evelyn sa kanyang upuan at sumulyap sa akin na nagsasabing, huwag kang makialam. Nang matapos ang pagsusuri, lumabas si Hales sa hallway kasama si Evelyn. Nananatili ako sa silid kasama si tatay na mukhang naiinis. Tinanong niya ako na parang kalahati na akong nawala, bulong niya. Bumalik si Hales na may clipboard at isang profesional na ngiti. Batay sa pagsusuri ngayon, nag-aalala ako tungkol sa ilang cognitive decline. Para sa iyong kaligtasan, Tom, inirerekomenda ko ang pagtatalaga ng power of attorney sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Sumang-ayon si Evelyn na gawin ang responsibilidad na iyon. Tinanong ko siya kung ano ang basehan niya. Binigyan niya ako ng isang string ng malabong parirala, mga tagapagpahiwatig ng banayad na kapansanan, mga risk factor, pinakamahusay na kasanayan, ngunit walang konkreto. Nang banggitin ko ang kanyang mga VA medical records, binaliwala niya ito. Iba't ibang sistema, iba't ibang sukatan. Pabalik sa sakahan, tinulungan ko si tatay papasok habang si Evelyn ay nanatili sa driveway na nakikipag-usap sa telepono. Kapag naayos na siya, pumunta ako sa kusina para gumawa ng kape. Doon ko napansin ang isang bagong bote ng gamot sa counter. Ang label ay may pangalan ni Dr. Hales, ngunit hindi ito isa sa mga karaniwang reseta ni tatay mula sa VA. Ang mga tagubilin ay nagsabi na inumin 2 beses sa isang araw, ngunit walang tala tungkol sa kung bakit ito inireseta. Nang pumasok si Evelyn, nagtanong ako tungkol dito. Sinabi niya na sa tingin ni Hales ay makakatulong ito kay tatay na manatiling kalmado. Narinig ko na ang linyang iyon dati. Sa field, nakita ko ang mga gamot na ginagamit para gawing sapat na masunurin ang mga tao para pumirma sa mga bagay na hindi nila sasang-ayunan. Hindi ko siya inakusahan ng tuwiran, ngunit kumuha ako ng litrato ng bote at ibinalik ito eksakto kung saan ko ito nahanap. Ang natitirang bahagi ng hapon, si Evelyn ay kumilos na parang walang kakaibang nangyari. Nagtimpla siya ng tsaa para kay tatay, nagpatugtog ng musikang gusto niya, at nag-alok pa na magluto ng hapunan. Ngunit patuloy kong inuulit ang pagsusuri sa aking isipan. Naisagawa niya ito, nakaupo siya dito, at lumabas siya kasama ang eksaktong gusto niya. Isang opisyal na tunog na rekomendasyon na hindi kayang pamahalaan ni tatay ang kanyang sariling mga affairs. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Sophie Keller. Nagsilbi kami sa parehong unit maraming taon na ang nakalipas bago siya umalis sa militar para magtrabaho sa VA hospital. Sinabi ko sa kanya ang nangyari hanggang sa mga tanong ni Hales at ang paraan ng paglalakad ni Evelyn. Hindi nag-atubili si Sophie. Dalhin mo siya sa akin. Magsasagawa kami ng buong cognitive panel dito. Kung malakas pa rin siya, makikita ito, ngunit kailangan mong gawin ito nang hindi niya nalalaman. Sumang-ayon ako. Kung mas kaunti ang alam ni Evelyn, mas mabuti. Si tatay ay nakaupo pa rin sa kanyang recliner na nanonood ng isang lumang western nang isara ko ang telepono. Mukha siyang pagod, ngunit hindi nalilito, hindi walang kakayahan, at tiyak na hindi handang ipasa ang kanyang buhay sa isang taong nakikita siya bilang isang hadlang sa halip na pamilya. Nagbuhos ako ng baso ng tubig at tumayo sa tabi ng bintana. Sa labas malapit sa gate, bumagal ang mga headlight, pagkatapos ay lumipas. Marahil ito ay wala.
Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa militar, iyon ay huwag na huwag magpalagay na wala kapag nakita mo na ang pattern. Kinabukasan, sinabi ko kay Evelyn na dadalhin ko si tatay para kumain ng agahan. Hindi siya nagtanong kung saan, na siyang eksaktong gusto ko. Sumakay kami sa aking truck sa halip na sa kanyang SUV at nagtungo sa bayan, ngunit sa kalahati ng daan, lumiko ako patimog patungo sa VA Hospital. Hindi nagtanong si tatay hanggang sa pumasok kami sa parking lot. Sabi ko, sa tingin ko gusto mo ng pangalawang opinyon? Habang tinutulungan ko siyang bumaba sa truck. Mula sa isang tao na walang wine glasses at kontrata sa kanyang opisina. Sa loob, sinalubong kami ni Sophie sa lobby. Napanatili pa rin niya ang kanyang walang saysay na enerhiya mula sa kanyang mga araw sa militar at ang uri ng yakap na nagsasabi sa iyong mayroon siyang likod mo. Nagbigay siya ng mainit na ngiti kay tatay at inakay kami sa isang pribadong exam room. Ang pagsubok ay hindi minadali. Si Sophie ay dumaan sa bawat hakbang ng may pamamaraan. Maikling thermomemory, pangmatagalang recall, paglutas ng problema. Binigyan niya siya ng mga word list na dapat tandaan, tinanong siya na ipaliwanag ang isang serye ng mga tagubilin at kahit na ipinagaya sa kanya ang isang pagguhit. Si tatay ay nagbibigay ng biro sa kalagitnaan, ngunit sinunod niya ang bawat prompt. Nakikita ko siyang nagre-relax habang dumarating ang mga tanong. Wala sa mga ito ang idinisenyo para siya ay mabigo. Sa kalagitnaan, tumigil si Sophie para suriin ang kanyang vital. Napansin niya ang bote ng gamot na dinala ko sa isang selyadong bag. Kawili-wili ito, sabi niya, pinipihit ito sa kanyang kamay. Hindi ito nasa VA chart niya. Alam mo ba kung bakit niya ito iniinom? Sinabi ko sa kanya na sinabi ni Evelyn na ito ay para panatilihing kalmado si tatay. Nataas ang kilay ni Sophie. Iyon ay isang sedative. Sa dosis na ito, maaari nitong guluhin ang pag-iisip. Kung uminom siya bago ang huling pagsusuri, malaki ang ipapaliwanag nito. Sa pagtatapos ng pagtatasa, nakangiti si Sophie. Julia, ang iyong tatay ay may mild age-related memory decline. Walang lampas sa normal. Kaya pa rin niyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Isasama ko yan sa opisyal na ulat at ire-record ko ang alalahaning ito sa VA Pharmacy Department. Lumabas kami na may nakaprint na buod at ang buong resulta na nakaselyo sa isang envelope. Isiniksik ko ang envelope sa aking bag at sinigurong hindi na kailangang dalhin ni tatay ang kahit ano. Sa pagmamaneho pabalik, si tatay ay tahimik sa loob ng mahabang panahon tapos sabi niya, gusto sana ng nanay mo siya, tuwid talaga siya. Ngumiti ako ngunit nakatingin pa rin sa kalsada. Ayokong sabihin ng masyadong marami tungkol sa kung bakit kami talaga pumunta. Pagdating namin sa driveway, nandoon na ang SUV ni Evelyn. Lumabas siya ng bahay na may hawak na clipboard at isang ngiti na mas maraming ngipin kaysa init. Saan kayong dalawa galing? Tanong niya. Agahan, sabi ko habang itinatanghal ang isang bag na dala ko na kinuha ko sa daan pabalik. Tiningnan niya ito. Tapos si tatay na parang sinusubukan niyang basahin ang isang bagay sa pagitan namin. Ang natitirang bahagi ng araw, pinanatili kong normal ang mga bagay. Pinakain ko ang mga manok, nilinis ko ang kusina, umupo ako kasama si tatay habang nanonood siya ng balita, ngunit pinanatili ko ang VA envelope na malapit. Hindi pa oras para ipakita ito. Hindi hanggang sa magkaroon ako ng lahat ng nakaayos. Nang gabing iyon, sinuri ko ang mga kamera ng kamalig na ininstall ko noong nakaraang buwan sa ilalim ng dahilan na pagpigil sa mga raccoon. Isang clip ang nakakuha kay Evelyn na naglalakad kasama si Colin sa linya ng bakod, nakaturo sa lumang puno ng oak sa malayong hangganan. Kasama nila ang isa pang lalaki na nakasuot ng suit at si Colin ay may hawak na folder. Ang video ay walang audio, ngunit hindi ko ito kailangan. Maya-maya, nahanap ko ulit si Evelyn sa opisina ni tatay, nagbubuklat ng mga drawer ng desk, naghahanap ng property tax statement, sabi niya nang hindi lumingon. Hindi ako nakipagtalo, naisulat ko lang kung aling drawer ang binuksan niya, yung kung saan naglalagay si tatay ng bank statements. Pagkatapos niyang umalis, nagtungo ako diretso sa drawer na iyon.
Nandoon ang mga statement, ngunit napansin ko na nawawala ang isang envelope. Sinuri ko ang iba. Mga petsang nawala. Binuksan ko ang online account ni tatay sa laptop ko at nag-scroll sa mga kamakailang transaksyon. Doon ko nakita, isang $40,000 wire transfer sa isang LLC na hindi ko nakilala. Ang linya ng memo ay nagsabi, consulting fee. Kumuha ako ng screenshot at sinave ito kasama ng footage ng camera at report ni Sophie. Tinuruan ako ng Army na bumuo ng isang kaso na parang nagbibigay ka ng briefing sa isang commander. Hindi ka lang basta dumadating na may isang piraso ng intel. Dinadala mo ang buong pakete para walang makapuna. Sa ibaba, narinig ko si tatay na tumatawa sa isang biro sa telebisyon. Si Evelyn ay nasa kusina ulit sa telepono, mahina ngunit mapilit ang kanyang boses. Hindi ko inalintana ang sinasabi niya. Alam ko na malapit na akong magkaroon ng higit sa sapat para tapusin ito. At kapag nakuha ko na ang lahat, hindi na magkakaroon ng mga friendly toast o polite clapping na pagtatakpan. Naghintay ako hanggang sa tahimik ang bahay bago buksan muli ang aking laptop. Ang $40,000 na transfer ay nakatingin sa akin na parang ito ay nakasulat sa pulang tinta. Ang LLC na tumanggap ay may pangalan na Bland, madaling kalimutan, isang bagay na iyong ililipad ng hindi napapansin. Ngunit isang mabilis na paghahanap ang naglabas ng business registration nito. Ang nakalistang address, isang maliit na opisina sa Richmond. Ang registered agent, si Colin Brooks, ang kakit-akit na bayaw ko. Ang linya ng memo na consulting fee ay lalong hindi makatuwiran. Hindi nag-hire ng mga consultant si tatay. Ang kanyang ideya ng profesional na payo ay ang pagtatanong kay Roy Turner sa dulo ng kalsada kung anong brand ng feed ang nakasale noong linggo na iyon. Nag-scroll ako pa sa mga statement. 2 mas maliliit na transfer, bawat isa ay wala pang $10,000, ay napunta sa parehong LLC sa nakalipas na 4 na buwan. Hindi iyon pera sa bulsa at hindi iyon farm-related. Nagprint ako ng mga pahina at idinagdag ito sa lumalaking file sa aking bag. Kinabukasan, gumawa ako ng agahan para kay tatay at sinabi sa kanya na kailangan kong pumunta sa bayan. Sa halip, nagmaneho ako papunta sa County Records Office. Nakauniforme ako ng army jacket, hindi para ipakita, kundi dahil alam ko na mas mabilis sumagot ang mga tao kapag iniisip nilang nasa uniforme ka. Ang clerk na nagbabantay ay hindi ako nakilala, ngunit nakilala niya ang pangalang Merrick at naging sapat na magalang para hanapin ang mga kamakailang filing. Wala pang naitala para sa pagbebenta ng aming sakahan, ngunit may isang bukas na file na may label na Pre-Contract Title Review. Ang nag-request, Collins LLC. Nailipat ng clerk ang papel pabalik sa folder bago ko pa mabasa ang higit pa. Ngunit nakita ko na ang sapat para malaman na hindi lang sila nagsasalita, sila ay kumikilos. Pagdating ko sa bahay, ang sasakyan ni Evelyn ay naroon na ulit. Siya ay nasa kusina kasama si tatay, nakangiti na parang hindi pa nahuhuli sa paglipat ng kanyang pera sa negosyo ng kanyang asawa. Umupo ako sa mesa at nagbuhos ng kape. Kamusta ang negosyo sa Richmond? Tanong ko. Hindi siya tumingin mula sa pagpahid ng toast. Bossy as always. Bakit? Curious lang kung gumagana ang mga consulting gigs. Nagpatigil iyon sa kanya. Sumulyap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matalas. Anong pinag-uusapan mo? $40,000 sa isang LLC na nakarehistro kay Colin, sabi ko casually. 2 mas maliliit na bayad bago iyon, lahat mula sa account ni tatay. Inilapag ni Evelyn ang kutsilyo. Humiling ng tulong si tatay, tinutulungan namin siya. Ang perang iyon ay mapupunta sa kanyang pangangalaga sa hinaharap. Nakakatuwa, sabi ko, dahil sabi ni Sophie sa VA, okay siya. Capable, hindi niya kailangan ng sinumang nagdedesisyon para sa kanya. Nagkibit balikat ang kanyang ekspresyon. Julia, ilang minuto ka pa lang dito at iniisip mong alam mo ang lahat. Hindi mo nakikita ang nakikita ko. Hindi na pareho si tatay. Hinayaan ko siyang magsalita, ngunit nakatingin pa rin ako sa kanya. Sa militar, natutunan mo kung kailan dapat itulak at kung kailan dapat hayaang hukayin ng isang tao ang kanyang sariling hukay. Pagkatapos niyang umalis, tumingin si tatay sa akin at nagkunot ng noo. Sabi niya,
Pumayag ako sa mga bayarang iyon. Hindi ko matandaan, ngunit marahil ay ginawa ko. Hinugot ko ang VA report mula sa aking bag at ibinigay ito sa kanya. Hindi mo ito pinayagan, tatay. At kahit na pinayagan mo, gumagamit ka ng gamot na hindi mo kailangan noong panahong iyon. Hindi iyon pahintulot. Binasa niya ang buod ng mabagal tapos inilapag ito. Palaging sinasabi ni nanay mo na si Evelyn ay kayang manghikayat ng aso mula sa isang meat truck. Hulaan ko'y meron pa rin siya nito. Pagkatapos ng hapon na iyon, nagmaneho ako papunta para makita sina Roy at Martha Turner. Kilala nila si tatay mula noong bago pa ako ipanganak at may kakayahan silang subaybayan kung ano ang nangyayari sa distrito. Nagbuhos si Roy ng kape para sa akin at umupo si Martha sa tapat ko. Alam mo bang nagpapakita si Colin ng mga tao sa ari-arian, di ba? Sabi niya bago ko pa man itanong. Tumango si Roy. Nakita ko siya rito 2 beses noong nakaraang linggo kasama ang isang lalaki na nakasuot ng suit. Naglakad sila sa linya ng bakod, kumuha ng mga litrato, hindi ko nakita si Evelyn, bagaman. Tumayo si Martha at bumalik na may hawak na envelope. Sa loob ay may 3 litrato, si Colin at ang lalaki na nakasuot ng suit malapit sa gate. Tapos sa tabi ng kamalig, tapos nakaturo sa pastulan. Kinunan ko ito mula sa bintana ng kusina, sabi niya. Hindi ko inakala na gusto nila akong magtanong. Nagpasalamat ako at idinagdag ang mga litrato sa aking file. Sa pagitan ng mga wire transfer, ang title review, ang VA report, at ngayon ang mga litrato, ang pattern ay hindi na lamang sa aking ulo. Ito ay nasa papel at ito ay solid. Pabalik sa sakahan, si tatay ay nakaupo sa hinaranasan na nakatingin sa paglubog ng araw. Inabot ko sa kanya ang kanyang jacket at umupo sa tabi niya. Hindi siya masyadong nagsasalita, ngunit nahulaan ko na nag-iisip siya. Hindi ako nagpilit. Ang ilang mga pag-uusap ay mas gumagana kapag ang ibang tao ang nagsisimula nito. Ang kotse ni Evelyn ay pumasok habang ang langit ay nagiging orange. Lumabas siya na may daladalang grocery bag, kumaway na parang walang nangyayari, at pumasok nang hindi naghihintay ng sagot. Pinanood ko siyang umalis. Ang aking isipan ay nag-iisip na ng susunod na hakbang. Hindi pa ako handa na laruin ang lahat ng card, ngunit ang deck ay nakasalansan na pabor sa akin. Ang mga litrato mula sa Turners ay nasa aking passenger seat pa rin nang bumalik ako sa aming driveway. Hindi ko agad sila dinala sa loob. Gusto kong panatilihing malapit, tulad ng pagdadala ng dagdag na bala. Nawala na ang kotse ni Evelyn na nagpagaan sa lugar. Si tatay ay nasa sala na may TV na mababa ang volume tulad ng gusto niya sa gabi. Umupo ako kasama niya ng ilang sandali bago ilipat ang usapan patungo sa Turners. Sabi ni Martha, "Dati kayong nagtutulungan ni Roy sa pag-aani," sabi ko. Tumawa siya. Si Roy ay nagmamaneho ng combine na iyon mula noong bago pa ako magkaroon ng balbas. Nagpapalitan kami ng trabaho, kanyang dayami, aking mais. Hindi kailanman kailangang pumirma ng kontrata. Paano ang isang iyon ay ang uri ng tiwala na sinusubukan ni Evelyn na samantalahin ngayon. At alam ko kung ang mga Turners ay nagbabantay, ang iba sa lugar ay maaaring gayon din. Kinabukasan, nagmaneho ako pabalik sa kanilang lugar. Sa pagkakataong ito, walang pagpapanggap. Si Martha ay may kape na handa bago ko pa man kumatok. "Iniisip ko ang nakita natin," sabi niya, habang isinasa ang mga litrato sa mesa muli. Hindi lang si Colin, may babae silang kasama. Minsan matangkad, maitim ang buhok, malalaking sunglasses. Hindi ko alam ang pangalan niya. Lend. Ngumiti si Roy. Parang pag-aari na nila ang lugar. Sinukat nila ang harapang bukid noong nakaraang linggo hanggang sa linya ng kanal at hindi sila nahihiyang makita. Ang detalyeng iyon ay nanatili sa akin. Sa militar, kung hindi nagmamalasakit ang isang tao na makita ka, ito ay alinman sa pagmamataas o sa tingin nila ay hindi mo ito mapipigilan. Pumunta si Martha sa kabilang silid at bumalik na may hawak na kahon ng sapatos na naglalaman ng mga lumang litrato. Kumuha siya ng isang kupas na litrato ko at ni Evelyn noong bata pa kami na naglalaro sa bakuran. Sabi ng nanay mo, "Ang kamalig na iyon ang puso ng lugar na ito," sabi niya. Nakakalungkot kung may isang tao ang sumira nito para magtayo ng mga vacation rental.
Nag-usap pa kami ng 1 oras, kalahati tungkol sa nakaraan at kalahati tungkol sa kung ano ang maaaring dumating. Wala silang patunay maliban sa mga litrato, ngunit ang kanilang mga kutob ay tumutugma sa akin. Nang umalis ako, niyakap ako ni Martha at bumulong. Huwag mong hayaang kunin nila ito. Sa daan pa uwi, dumaan ako sa lumang tindahan ng feed. Ang sign ay kupas na sa araw, ngunit ang lote ay puno ng mga truck. Nakita ko ang isang pamilyar na mukha, si Frank Johnson, na gumawa ng repair work sa aming mga tractor sa loob ng maraming taon. Nagmaneho ako papasok. Julia Merrick, sabi niya, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Bumalik mula sa militar, ha? On leave? Sabi ko. May narinig ka na ba tungkol sa lugar ko? Tumango siya ng dahan-dahan. Basta mga usapan lang. Ang sabi, may isang tao mula sa Richmond na naglilibot tungkol sa potensyal na redevelopment. Hindi mahirap malaman kung sino ang nagbibigay ng linya na iyon. Sapat na iyon para sa akin. Nagbuo ako ng isang file ng matibay na ebidensya, ngunit ang mga lokal na usapan ay may sariling bigat sa maliliit na bayan. Kung maniniwala ang mga tao na ang sakahan ay nasa chopping block na, maaari itong gawing mas madali para kay Evelyn na isara ang kanyang deal. Pagdating ko sa bahay, si tatay ay nakaupo sa mesa sa kusina na may bukas na lumang photo album. Tinitingnan niya ang mga larawan mula sa taon na itinanim ni nanay ang puno ng saging sa harap. Sabi niya, nandito pa rin ito matapos tayong mawala, sabi niya. Tinatapik ang larawan. Umupo ako sa tapat niya. Maaari pa rin itong maging dito, tatay. Ngunit kailangan nating maging matalino tungkol dito. Tumango siya. Hindi humihingi ng mga detalye na aking pinahahalagahan. Ayokong siya ay kasali sa mga bahaging malapit ng maging magulo. Nang gabing iyon, dumaan ako sa pinakamahabang daan mula sa mailbox, naglalakad palapit sa kamalig at sa linya ng bakod. Ang damo ay nakatapak pa rin sa mga lugar kung saan kamakailan lamang naglakad ang mga tao. 3 set ng truck, marahil 4. Malapit sa gate, nakakita ako ng maliit na orange na surveyor flag na nakasaksak sa lupa. Hinugot ko ito at isiniksik sa aking bulsa. Sa loob, idinagdag ko ito sa folder kasama ang mga litrato, bank records, at VA report. Bawat piraso ay nagsabi ng parehong kwento. Si Evelyn at Colin ay hindi naglilibot. Sila ay pumapasok na. Tumawag si tatay mula sa sala na nagtatanong kung gusto kong manood ng lumang John Wayne movie kasama niya. Sinabi ko sa kanya na darating na ako, sinasara ang folder at inilalagay ito sa counter. Hindi na lang ito isang file, ito ay isang plano na nagiging hugis, isang plano na walang puwang para sa mga pagkakamali. Kinabukasan, tumayo ako sa mesa ng kusina na may hawak na telepono, nakatingin sa pangalang Daniel. Nagkasama kami sa isang deployment maraming taon na ang nakakaraan, at ngayon siya ay isang major sa Judge Advocate General's Corps. Pinindot ko ang dial. Sinagot niya sa pangalawang ring. Kapitan Merrick, masasabi kong hindi ito social call. Hindi. Maliban kung ituturing mong small talk ang elder financial abuse, sabi ko. Inilatag ko ang sitwasyon. Ang questionable exam ni Hales, ang mga sedatives, ang mga wire transfer, ang title review, at ang mga lokal na nakakita kay Colin kasama ang mga potensyal na buyer. Hindi nag-interrupt si Daniel. Hayaan mo lang akong ipaliwanag ang mga katotohanan na parang nagbibigay ka ng ops briefing. Nang matapos ako, sinabi niya, mayroon ka ng higit pa sa hinala, mayroon ka ng paper trail. Maaari akong tumulong sa iyo na gumawa ng military power of attorney para sa iyong tatay. Sapat na malawak para baliwalain ang anumang iba pang POA na hindi naging maayos ang pagpapatupad. Kakailanganin mo ang kanyang pirma at isang notaryo. Padadalhan kita ng template. Isinulat ko lahat habang siya ay nagsasalita. Kung susubukan ni Evelyn na ipilit ang kanyang POA batay sa exam ni Hales, magkakaroon ka ng batayan para labanan ito kaagad, dagdag niya. At kung mapapatunayan mo ang undue influence o chemical impairment, mas lalo itong lalakas. Pagsapit ng tanghali, dumating ang email mula sa kanya na may form at mga tagubilin. In-print ko ito, double-checked ang bawat clause, at inilagay sa folder. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ko si tatay sa bayan sa ilalim ng pagkukunwaring kumuha ng mas maraming chicken feed.
Sa daan, sinabi ko sa kanya ang totoo na gusto kong bigyan siya ng legal na proteksyon na hindi mababawi ni Evelyn. Nakikinig siya ng hindi nagbubuklod. Julia, sabi niya sa wakas, ayoko ng lahat ng away na ito, ngunit kung sa tingin mo ay kinakailangan, pipirmahan ko ang anumang magpapanatili sa lugar na ito sa pamilya. Huminto kami sa isang maliit na law office na tinawagan ko na. Ang notaryo ay handa na, at ang proseso ay tumagal ng wala pang 15 na minuto. Pumirma si tatay na may matatag na kamay, at pumirma ako bilang kanyang itinalagang kinatawan. Ang notaryo ay nagstamp ng mga pahina na may mabigat na tunog na parang pagsasara ng hatch. Habang papalabas, tumingin si tatay sa akin at sinabi, "Sabi ng nanay mo, dapat ka nang naging abogado." "Masyadong maraming papeles," sabi ko. Sa pagmamaneho pabalik, napansin ko ang SUV ni Evelyn sa malayo sa isang kalsadang nagpuputol patungo sa property ng Turner. Hindi siya nag-iisa. Si Colin ang nasa upuan ng pasahero. Hindi nila kami nakita, ngunit kinumpirma nito na hindi siya nag-aaksaya ng oras. Nang gabing iyon, tinawagan ko ulit si Daniel. Nagkaroon kami ng military POA na naisagawa at nanotarize. Mabuti, panatilihing secure. At Julia, huwag mong ipaalam hanggat hindi mo kailangang gawin. Ang elemento ng sorpresa ay mas mahalaga kaysa sa anumang clause sa dokumentong iyon. Sumang-ayon ako. Ang mga taon sa uniforme ay nagturo sa akin na ang timing ay maaaring gawing isang solidong plano, ang isang mapagpasyang panalo. Gusto kong isipin ni Evelyn na mayroon pa rin siyang kalamangan hanggang sa sandaling lahat ay bumagsak. Bago matulog, muli kong sinuri ang file. VA report, larawan ng gamot, bank statements, county records, mga larawan ng kapitbahay, surveyor flag, at ngayon ang POA na napirmahan. Bawat piraso ay nakapalibot sa magazine. Kailangan ko lang ng tamang target at tamang sandali. Sa ibaba ng hagdan, bahagyang bukas ang pinto ni tatay. Narinig ko ang mahinang ugong ng kanyang telebisyon at ang paminsan-minsang pagtawa. Ito ay isang paalala kung bakit ginagawa ko ang lahat ng ito, hindi para sa mismong ari-arian, kundi para sa lalaking gumugol ng buong buhay niya sa pagtatayo nito. Isinara ko ang laptop, inilagay ang folder sa ilalim na drawer ng aking desk at nilock ito. Pagkatapos ay pinatay ko ang ilaw sa kusina at tumayo sandali sa dilim, nakikinig. Tahimik ang farmhouse, ngunit hindi ito payapa. Sa isang lugar sa labas, ang makina ng kotse ay umikot sandali tapos ay nawala. Hindi ko na inabalang tumingin sa bintana. Kung sino man sila ay babalik at kapag sila ay dumating, ako ay magiging handa. Nakita ko ang SUV ni Evelyn sa labas ng maliit na cafe sa Main Street at nagpa siya na oras na para hindi nahayaan siyang isipin na nagtatrabaho ako sa dilim. Nagparada ako sa tapat, pumasok, at nakita ko siya sa isang sulok na mesa na may latte at ang kanyang telepono. Sumulyap siya, nagulat, ngunit mabilis na nakabawi. "Julia," sabi niya, "anong ikinagagala mo?" Umupo ako nang hindi nagtatanong. "Kailangan nating pag-usapan ang 40,000 pesos na kinikita mo mula sa account ni tatay." Zero. Hindi pumalya ang kanyang ngiti, ngunit nanikip ang kanyang mga daliri sa tasa. Hindi ito kinikita. Ito ay inilaan para sa kanyang pangangalaga. Isang bagay na hindi mo mauunawaan dahil lumayo ka na naglalaro ng sundalo. Sumandal ako. Nauunawaan ko ng eksakto ang ginagawa mo. Nagpapatakbo ka ng sale bago malaman ng may-ari na ibinebenta ang property at nagbibilang ka sa isang Dr. Ed medical evaluation para maging matibay ito. Bumaba ang boses ni Evelyn. "Malapit ka na sa paninirang puri, Julia. At hindi tulad mo, alam ko kung paano humawak ng courtroom. Alam ko kung paano humawak ng ebidensya." Sagot ko, "At marami ako." Natawa siya. "Walang silbi ang ebidensya kung hindi mo alam kung paano ito gamitin. Baka nakalimutan mo na hindi ikaw ang boss dito. Tatay, pagtiwalaan mo ako, ang mga kontrata ay umuusad at kapag tapos na, pwede ka nang bumalik sa Fort Bragg at maglaro ng bayani sa ibang lugar." Naramdaman ko ang aking panga na naninikip, ngunit pinanatili ko ang aking tono na pantay. "Maaaring gusto mong bumagal bago ka madapa sa sarili mong pagmamataas.
Humigop siya ng latte, tapos sumandal. Hayaan mong linawin ko, hindi ka mananalo. Kalaban mo ang mga taong alam ang larong ito mula loob at labas. Mayroon akong si Colin, mayroon akong si Dr. Hales, at mayroon akong network na nakikita ang iyong uniforme bilang isang distraction, hindi bilang isang qualification. Kung hindi ka makialam, baka hayaan kitang patuloy na bisitahin ang sakahan pagkatapos itong maibenta. O isa. Ito ang uri ng smug calculated dig na pinaperpekto niya mula noong bata pa kami. Tumayo ako, naghagis ng 5 peso Philippines, PHP, sa mesa at sinabi, "Pinadali mo lang ang trabaho ko. Meron kang ego ng isang tao na hindi iniisip na kaya niyang matalo. Iyan ang dahilan kung bakit natatalo ang mga tao." Lumakad ako palabas bago pa siya makasagot. Sa truck, umupo ako sandali, nagpapatakbo sa palitan. Hindi lang si Evelyn ay kumpiyansa, siya ay kumbinsido na may sapat siyang leverage para gawing airtight ito. Nangangahulugan iyon na siya ay nag-bluff ng husto o nakaupo sa isang bagay na hindi ko pa natutuklasan. Anuman ang mangyari, ang katotohanan na siya ay yumuko sa pananakot ay nagsabi sa akin na nararamdaman niya ang pressure. Pagdating ko sa bahay, si tatay ay nasa hinaranasan na may kumot sa kanyang kandungan. "Mukha kang nakatitig sa isang drill sergeant," sabi niya. "Isang bagay na katulad nito," sagot ko. Inabot sa kanya ang kape na kinuha ko para sa kanya sa daan. Sa loob, in-update ko ang aking mga tala, idinagdag ang bawat salita mula sa pag-uusap sa kafe. Sa militar, hindi ka umaasa sa memorya para sa kritikal na intel. Isinusulat mo ito, tinatatak ng oras at pinananatiling secure. Sa ganoong paraan, walang makakabaluktot nito mamaya. Habang isinasara ko ang folder, nag-buzz ang aking telepono na may text mula kay Sophie. "May bagay ka na gusto mong makita? Lumapit ka pag kaya mo." Hindi na maaaring maging mas mainam ang timing. Kinuha ko ang aking mga susi at nagtungo sa VA hospital. Naghihintay si Sophie sa kanyang opisina na may kopya ng pharmacy record ni tatay mula sa huling 6 na buwan. "Ito," sabi niya, nakaturo sa isang entry, "ay ang sedative na inireseta ni Hales. Tingnan ang petsa. Ito ang araw bago ang kanyang cognitive test sa kanyang clinic. At narito ang kicker. Ang dosage ay mas mataas kaysa sa karaniwang inireseta para sa sleep aid. Hindi ito para sa pahinga, ito ay para makapinsala." Kumuha ako ng litrato ng record at nagpasalamat sa kanya. "Ito na siguro ang paku sa kabaong," sabi ko. Sa daan pabalik, naisip ko ang mga salita ni Evelyn sa cafe. Binanggit niya ang kanyang mga kaalyado ng lantaran, si Colin, si Hales at isang mahiwagang network. Kung naramdaman niyang hindi siya mahahawakan, ito ay dahil sa tingin niya ay walang makakaugnay sa mga tuldok. Nagkamali siya. Pagdating ko sa sakahan, ang araw ay lumulubog sa pastulan, nagbubuhos ng mahabang mga anino sa kamalig. Ang SUV ni Evelyn ay nakaparada malapit sa gate, ngunit hindi siya makita. Hindi ko na inabalang hanapin siya. Alam ko na kung saan dapat nakatuon ang aking atensyon. Pagsasalansan ng deck ng napakataas na kapag lahat ay bumagsak, wala nang matitira para sa kanya na pagtataguan. Nasa kalagitnaan ako ng pag-lock ng kamalig ng ang security app sa aking telepono ay nagping ng motion detected. Ang feed mula sa west camera ay nagpakita ng truck ni Colin na nag-iikot malapit sa gate. Isang lalaki na nakasuot ng sport coat ang lumabas, hawak ang clipboard, habang si Colin ay nakaturo sa kamalig. Nakita ng kamera ang liwanag ng kanilang mga flashlight na dumadaan sa siding. Nanatili ako sa mga anino sa tabi ng pinto ng kamalig. Pinapanood sila sa aking telepono hanggang sa bumalik sila sa truck. Ang pangatlong figura ay nahuhuli sa likuran. Isang babae na nakasuot ng madilim na maong na nakataas ang hood na may hawak na tila measuring wheel. Hindi si Evelyn, ngunit malinaw na bahagi ng kanyang crew. Kapag nawala na ang kanilang mga taillight sa kalsada, nagpunta ako sa gate at nakakita ng 2 pang orange surveyor flags na nakasaksak sa damo. Napunta ang mga ito sa aking bulsa kasama ang isa na natagpuan ko kanina. Sa loob, nag-upload ako ng bagong footage sa parehong secure cloud na ginagamit ko para sa lahat. Huwag kailanman iimbak ang lahat ng iyong intel sa isang pisikal na lokasyon. Hindi kapag alam mong ang kabilang panig ay masaya na mawala ito. Kinabukasan, tumawag si Sophie.
Lumapit ka sa ospital, mayroon akong bagay para sa iyo. Pagdating ko doon, binigyan niya ako ng selyadong envelope. Ito ang mga orihinal na VA medical files ng iyong tatay mula sa kanyang huling 2 check-up. Hindi ang buod, ang buong chart. Ihambing mo ito sa anumang isinulat ni Hales. Makikita mo agad ang problema. Sa bahay, inilatag ko ang parehong set ng mga dokumento sa dining table. Ang VA chart ay nagpakita ng stable na vital, normal na cognitive testing scores, at walang rekomendasyon para sa guardianship or POA transfer. Ang report ni Hales sa kabilang banda ay isang creative writing exercise, mga parirala tulad na nga ang pasyente ay nagpapakita ng makabuluhang pagkalito at nangangailangan ng tulong sa mga pangunahing desisyon na nakasulat sa may kumpiyansang strokes ng panulat. Ang kicker ay ang petsa sa report ni Hales. Ito ay eksaktong tumugma sa sedative prescription na na-flag ni Sophie. Na-scan at na-save ko ang lahat, tapos nagprint ako ng isang extra set para isiksik sa aking truck. Ang mga tao ng logistics work ay nagturo sa akin na ang redundancy ay lahat. Maya-maya ng hapon, napansin ko ulit ang SUV ni Evelyn sa driveway. Nasa loob siya kasama si tatay, nakikipag-usap na parang sila lang ang 2 tao sa mundo. Nang umalis siya, sinuri ko ang study. Ang mga drawer ng desk ay sarado, ngunit ang susi ng file cabinet ay mainit pa. Sa loob ng Manila folder na may label na farm deed ay naigalaw na pasulong. Kinuha ko ito, binuklat, at nakakita ng photocopy ng deed na may sticky note sa sulat kamay ni Evelyn. Review with JH before Friday. JH, isa pang piraso ng puzzle na hindi ko pa nakikilala. Nang gabing iyon, umupo ako kasama si tatay sa hinaranasan. Tahimik siya, nanonood ng line ng mga puno. Sa tingin mo ba sila ay pupunta dito habang ako ay nandito pa? Bigla niyang tanong. Sa tingin ko ay ginagawa na nila, sabi ko. Ngunit hindi nila ito makukuha. Tumango siya na parang iyon lang ang kailangan niyang marinig. Pagkatapos niyang pumasok, naglakad ako pabalik sa kamalig. Ang gabi ay malinaw, walang hangin, bawat tunog ay matalas. Narinig ko ang makina ng kotse, kalahating milya ang layo, mabagal na gumagalaw. Pinatay ko ang aking flashlight at hinayaan ang aking mga mata na mag-adjust. Nang lumabas ang mga headlight, ito na ang parehong truck mula kanina. Sa pagkakataong ito, hindi ito huminto. Ito ay dumulas, ngunit bago pa man ako makita ang driver na tumingin sa bahay. Tumayo ako doon hanggang nawala ang tunog. Tapos, sinuri ko ulit ang mga kamera bago pumasok, tahimik para sa ngayon. Sa kusina, binuksan ko ulit ang file folder. Ang tambak ng ebidensya ay hindi na lang isang safety net. Ito ay sapat na leverage para buwagin ang bawat piraso ng operasyon na binuo ni na Evelyn at Colin. Ang tanging tanong na natitira ay kailan ito gagamitin. At hanggat sa tingin ko, ang sagot na iyon ay darating ng mas maaga kaysa sa inaakala nila. Sa pagdating ng kaarawan ni tatay, ang hangin sa bahay ay parang may karga, tulad ng mga minuto bago ang isang bagyo sa tag-init. Si Evelyn ay nagkuha ng responsibilidad na ayusin ang pagtitipon na nangangahulugan ng halo ng pamilya, ilang lumang kaibigan ni tatay at higit pa sa ilang mga estranghero na hindi ko nakilala mula sa kahit saan sa Lexington. Tinulungan ko si tatay na isuot ang kanyang pinakamagandang pang-itaas, yung binili ni nanay niya maraming taon na ang nakalipas para sa mga misa tuwing linggo. Mukha siyang relax, ngunit kilala ko siya ng sapat para makita ang paraan ng pagtapik ng kanyang mga kamay sa armrest. Binabasa niya ang silid bago pa man siya pumasok dito. Sa ibaba, si Evelyn ay nagdidirekta ng 2 caterers na parang nagdaraos siya ng isang political fundraiser. Ang mesa sa dining room ay natatakpan ng pagkain, perpektong nakaayos, at ang amoy ng roasted pork at apple pie ay lumilipad sa buong bahay. Mukhang maganda, sabi ko habang dumadaan. Binigyan niya ako ng manipis na ngiti na yon. Gusto naming ang malaking araw ni tatay ay maging memorable. Makikipag-usap tayo tungkol sa mga pagbabago mamaya. Ang parirala ay mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. Nagsimulang dumating ang mga bisita sa maliliit na alon.
Ang mga Turner ang unang dumating, nagdadala ng bote ng bourbon na nakabalot sa ribbon. Niyakap ako ni Martha at bumulong, "Panatilihing bukas ang iyong mga mata." Tapos dumating si Mike, isang dating army buddy ni tatay, na ang handshake ay kasing tibay pa rin ng 20 taon na ang nakalipas. Tapos dumating ang mga estranghero, mga pares na nakaayos ng maayos na nakangiti ng magalang, ngunit may dating ng mga taong nag-i-scout ng property sa halip na magdiwang ng kaarawan. Isang lalaki ang nakipagkamay kay tatay at pinuri ang quaint, undeveloped acreage. Agad kong inilagay ang kanyang mukha sa memorya. Si Evelyn ay lumilipad mula sa bisita patungo sa bisita, tumatawa ng bahagya na masyadong malakas sa mga biro. Pinapanatili si Colin na malapit sa kanyang tabi. Nagsuot siya ng kumpiyansang ngiti ng isang tao na naniniwala siyang ilang minuto na lang bago siya makatsok ng deal. Nanatili ako malapit kay tatay, pinapanatiling magaan ang usapan. Nagsalita kami tungkol sa kanyang mga lumang traktor, puno ng oak, kahit isang trip sa pangingisda na ginawa niya 10 taon na ang nakalipas. Ngunit paminsan-minsan, nahuli ko si Evelyn na sumulyap sa amin. Ang kanyang mga mata ay nagkakalkula. Sa kalagitnaan ng hapon, tinapik niya ang isang baso gamit ang isang kutsara. "Maaari ko bang makuha ang atensyon ng lahat?" sabi niya. Ang kanyang boses ay humihiwa sa ingay. Tumahimik ang silid. Si tatay ay tumingin sa akin na naguguluhan. "Una," simula niya, "gusto kong pasalamatan ang lahat sa pagpunta para ipagdiwang ang ika-72 na kaarawan ni tatay. Siya ay nagkaroon ng isang kahangahangang buhay dito sa sakahan. Ngunit tulad ng alam nating lahat, ang mga panahon ay nagbabago at sa pagbabago ay dumarating ang pagkakataon upang matiyak na siya ay inaalagaan sa paraang nararapat sa kanya. Naramdaman kong naninikip ang aking dibdib." Nagpatuloy si Evelyn. "Iyon ang dahilan kung bakit excited kami ni Colin na ibahagi na ang sakahan ay malapit ng mapunta sa mga bagong may-ari na magpapanatili ng kagandahan nito habang binibigyan si tatay ng financial security para mabuhay ng komportable sa isang kahangahangang care facility sa Richmond." Isang alon ng bulong-bulungan ang lumipas sa silid. Bahagyang bumagsak ang panga ni tatay at nagdagdag siya ng may pekeng malumanay ng ngiti. "Gagawa rin tayo ng ilang pag-aayos sa bahay para maghanda sa paglipat. Julia, sa tingin ko pinakamahusay na magsimula ka ng mag-ayos para bumalik sa base ng mas maaga kaysa mamaya. Gusto ng mga bagong may-ari na malinis ang lugar." Ang mga salita ay tumama tulad ng isang martilyo, ngunit pinanatili ko ang aking ekspresyon na neutral. Ang mga taon sa uniforme ay nagturo sa akin kung paano hawakan ang linya sa ilalim ng pressure. Ang boses ni tatay ay humihiwa sa mga bulong-bulungan. "Evelyn, ano bang pinagsasabi mo?" Hinawakan niya ang balikat niya, ang kanyang tono ay matamis. "Tatay, lahat ito ay para sa iyong ikabubuti. Hindi mo na kailangan ng pasanin ng lugar na ito." Naiintindihan ni Julia. Nakipagtagpo ako sa kanyang tingin at pinanatili ito, hindi pa nagsasalita. Ang silid ay parang bahagyang napalingon. Ang tensyon ay kumikislap sa pagitan ng bawat bisita. Sa isang lugar sa likuran ko, bumulong si Martha kay Roy at nakita kong nakatiklop ang mga braso ni Mike, nanonood ng maigi. Si Colin ay lumapit, handa ng magpalamig. "Ito ay isang positibong pagbabago, Tom. Nakahanap kami ng mga mamimili na pinahahalagahan ang kasaysayan dito. Magiging panalo ito para sa lahat." Ang mga mata ni tatay ay sumulyap sa akin, naghahanap ng isang angkla. Nagbigay ako ng pinakamaliit na tango, sapat lang para sabihin sa kanya na hindi ako aalis. Itinaas ni Evelyn ang kanyang baso. Para sa mga bagong simula, ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga inumin. Ang iba ay nag-aalangan. Hindi ko hinawakan ang sa akin. Hindi pa. Sa halip, inilagay ko ang kamay ng bahagya sa braso ni tatay at ngumiti para sa karamihan ng tao sa paraang ginagawa mo bago gawin ang iyong galaw sa isang laro na may mataas na stake.